Shalom. Shalom, shalom. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. So, ang Catholic Daily Gospel Reading natin para bukas, July 9, 2024. Ngayon ko na siya basahin at mag-share din ako about it yun sa maliit kong kakayanan. So, sabi nga dun sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, sabi ni ang Biblia na preach the good news in season or out of season. Okay. Dito sa ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo chapter 9 verses 32 to 38. Puri sa iyo, Panginoon. Nang palis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel. Subalit, sinabi naman ng mga Pariseo na kapag papalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman na makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga lagad, napakaraming anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mag-aani. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So yan po ang Ebanghelyo bukas ng Martes, July 9, 2024. So dito sa verses 32 to 34, itong pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo, ipinapakita lamang na siya na talaga yung katuparan ng hula sa aklat ni Isaias doon sa Isaiah chapter 35 na sa pagdating ng Mesiyas ay ganito yung mga mangyayari. Sabi dito sa Isaiah chapter 35 na nahula doon na sa pagdating ng Mesiyas ay ganito nakalagay dito, sabi niya, say to those who hears are frightened, be strong, fear not, here is your God. He comes with vindication, yan, sabi niya, with divine recompense. He comes to save you. Darating siya upang iligtas kayo. So, di ba? So, darating siya upang iligtas kayo. So, alam naman natin kung sino yung dumating at ang Panginoong Jesucristo nga bilang katuparan doon sa hula din sa Isaiah chapter 7 verse 14 at saka sa Isaiah chapter 9 verse 2, Isaiah chapter 9 verse 6 na siya namang pinatutuhanan ni Anghel Gabriel kay Joseph nung naginip si Joseph doon sa Matthew chapter 1 verses 1 chapter 1 verses 21 to 23. So dito sabi niya, then will the eyes of the blind be opened, the ears of the deaf be cleared, then will the lame leap like a stag, then the tongue of the dumb will sing. So makikita natin sa earthly ministry ng Panginoong Jesucristo nangyari ang lahat ng ito. At nung nag-alaala na natin, kung naalala nyo na
Kung nabasa niyo na yung buong New Testament, makikita natin nung nako-confuse si John, ay nagsugo siya ng kanyang mga alagad para tanungin ang Panginoong Jesucristo kung siya na ba yung inihintay nila o maghihintay pa sila ng iba. So, indirect yung sagot ng Panginoong Jesucristo, pero ang sinagot niya, sabihin mo kay Juan na ang mga bulag ay nakakita, ang mga pipi nakapagsasalita, at ang mga pilay at ang mga lumpo ay nakakalakad. So, at ang mga karamdaman ay gumagaling. Yun yung sinagot niya sa mga alagad ni Juan na inutusan ni Juan na magtanong sa Panginoong Jesucristo kung siya na ba yung hinihintay nila o maghihintay pa silang iba. So, ibig sabihin na pinasasabi lang ng Panginoong Jesucristo that He is the fulfillment of what was prophesied in the Old Testament. So, sabi dito sa Isaiah chapter 35 verses 4, ulitin natin, chapter 4 hanggang 6. Say to those whose hearts are frightened, be strong, fear not. Here is your God. He comes with vindication. He comes with vindication. With divine recompense, He comes to save you. Darating siya upang iligtas kayo. Then will the eyes of the blind be opened, the ears of the deaf be cleared, then will the lame leap like a stag, then the tongue of the dumb will sing. So yan yung prophecy na sa pagdating ng Panginoon Jesucristo, yung mga gagampanan niya. At inulit niya yan doon sa Luke chapter 4 verse 16 to 18, di ba? Nung binasa niya yung kasulatan na ibinigay sa kanya, ay ganyan din yung sinabi niya, na sabi dito sa Luke chapter 4 verse 16 to 18. Sabi rito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangal sa mga mahihirap ang magandang balita. So, hinirang niya ako. He anointed me. Ang ibig sabihin, pag sinabing anointed, kinikilala niya na siya yung Mesiyas. Siya yung Kristo. Ayan, yung Kristo or siya yung Mesiyas. Sabi dito, isinugo niya ako pang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, verse 20, sa tagapag-ingat at siya ay naupo, nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga. Verse 21, at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. So, inaangkin ng Panginoon na siya nga yung katuparan ng kung ano yung nakasaad sa mga propesya ng Old Testament. So, kinilala niya, kinilala niya na siya yung katuparan. Hindi lang siya basta umangkin ng prophecy, pero merong patunay na siya nga talaga. Okay? Kasi mismo ang anghel ang nagpatunay na siya yung katuparan, di ba? Sa doon sa Luke chapter 1 verses 32, Luke chapter 1 yung annunciation ni Archangel Gabriel. Then ganun din sa ipinahayag kay San Jose doon sa Matthew chapter 1 verses 21 to 23. Maging doon sa Magnificat and then sa Canticle of Zechariah. Kinonfirm ni Zechariah doon. Ayun. And then dito sa Luke chapter 4 verses 16 to 19 o to 20 na inangkin ng Panginoon nga siya nga yung Mesiyas, ang katuparan ng kung ano yung inihula doon sa lumang tipan. As a matter of fact, kung nagbabasa kayo ng Bible doon sa Transfiguration period, noong doon sa Matthew chapter 17, nakita doon si Elijah at si Moses. Ang ibig sabihin daw noon, mga kapatid, is pinapakita that he is the fulfillment of what was mentioned in the laws of, or the Pentateuch, or the laws of Moses, or the Mosaic Law. Si Moses ang representative. And then si Elijah, representative kung ano yung mga nakasulat at nakahula sa mga aklat ng mga propeta. So, malinaw na ang Panginoong Jesucristo itong
itong Mesiyas na ito ay hindi siya purely human origin sapagkat siya ay nagmula sa Ama. Kaya nga sinasabi doon sa Isaiah 7:14, malinaw naman na ang Panginoong Jesucristo ay hindi siya katulad natin. He is just a purely human being. Sabi dito sa Isaiah 7:14, basahin natin. Sabi niya, therefore, the Lord Himself will give you the sign, the virgin shall be with child, and bear a son, and shall name him Emmanuel. So, pinaliwanag doon sa Matthew 21-23 na ang ibig sabihin ng Emmanuel ay God is with us. Kasama natin ang Diyos. At dito sa Isaiah 9:6, may lumilinaw lalo, sabi dito, for a child is born to us, a son is given us, upon his shoulder dominion rests, they name him Wonder, Counselor, God, Hero, Father forever, Prince of Peace. Yan. Basahin niyo sa Tagalog. Kasi may tumatanggi dito. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo is not just a human being like us. He became a human being, but He is not a purely human na katulad natin na walang talagang we came from our mother's womb. Sabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6 sa Tagalog. Basahin natin kasi medyo maganda rito sa Tagalog eh. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo. Puro lahat ito kama mga kapatid ha. So para maintindihan natin ang grammar na lahat ng mga binanggit na titulo dito is refer to Him. Walang iba. Siya yung pinag-uusapan dito. Sabi dito sa mga nag-aaral ng ng grammar, sabi dito, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So you see, so yun yung Panginoong Jesucristo na ang kanyang origin is from of old. Kaya nga, noong kung binabasa niyo John chapter 8, yung kabuuan ng John chapter 8, huwag kayong babasa, huwag niyo lang pukosan yung verse 40 kasi kalimitan yan yung binibigay ng mga ngaralin sa inyo or sino mang yung tumatanggi sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo, ipopokus ka lang niya sa John 8:40. Pero kung babasahin mo yung kabuuan ng John chapter 8, makikita niyo doon kung ano ang ibig sabihin. Babatuhin ng mga Hudyo ang Panginoong Jesucristo sapagkat ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Sabi dito sa John chapter 8, so, ito, sa John chapter 8 verse 58, okay. Sa John 8:58, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. So ako na. Nagsidampot sila na bato upang siya batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ang tanong. Alam niyo bakit siya batuhin? Because of blasphemy. Because ini-equate ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili sa Diyos Ama. Basahin niyo yung buong chapter 8. At the same time, naintindihan ng mga Hudyo na itong ako nga, ay ito yung titulo na ipinakilala ng Panginoong Diyos kay Moses doon sa Mount Sinai. Naalala niyo ba yun? Yung burning bush. Doon sa Exodus chapter 3 verses 14 to 15, nakalagay doon. Doon sa Exodus 3, 14 to 15, di ba? Nagtanong si Moses, sabi niya, kung pupunta ako sa bayan mo, sasabihin ko sa kanila na gusto mo na silang palayain. Kapag tinanong nila ako kung ano ang pangalan mo, ano sasabihin ko? Sinabi ng Panginoon kay Moses doon sa Exodus chapter 3 verse 14 to 15, sabihin mong sinugo ka ni ako'y si ako nga. At itong very title na ito sa John 8:58,
kinote ng Panginoong Kristo, that is why babatuhin siya ng mga Hudyo because of they think that the Lord Jesus Christ is blaspheming. But He is. He is. He is talaga ang Panginoong Kristo. Kaya nga maging yung doon sa Isaiah chapter 44 verse 6 mga kapatid. So since na pinag-uusapan natin yung pagpapagaling, napunta tayo doon sa pagpapatunay na ang mga ito ay tanda na ang Panginoong Kristo ay siyang totoong Mesiyas na hinihintay ng mga Hudyo. Supposed to be. That until now they are still waiting, but praise be to God, tayo ng mga Gentiles ay natanggap na natin ang Panginoong Kristo na siya yung Mesiyas. Hindi lamang tagapagligtas ng mga Hudyo, kundi tagapagligtas sa buong sanlibutan. Di ba? Kaya nga sinabi ni John sa Gospel according to St. John, chapter 1, verse 29, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Hindi niya minensyon doon na He takes away the sins of the people of Israel. Yan. So sa Isaiah 44, verse 6, mga kapatid, Thus says the Lord Israel, thus says the Lord, Israel's King and Redeemer. Israel's King and Redeemer. Sino ba yung hari? Yung na-prophecy na hari at tagapagligtas. Ang Panginoong Kristo. Redeemer. Sabi niya dito, The Lord of hosts, I am the first, I am the last. Sabi niya, there is no God but me. Okay. Yan. You see, alam niyo ba na itong verse na ito, Isaiah 44 verse 6 na ito, ay matatagpuan din natin doon sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, mga kapatid. Dito sa Tagalog, sa Revelation, or sa Pahayag chapter 1, verse 7 and 8. So ito yung mga patunay na ang Mesiyas na ito ay hindi lamang katulad natin na tao, kundi may pinagmulan siya. He is God who became flesh. Kaya tama yung sinasabi dun sa John, na siya yung sinasabi doon na John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then sa verse 14, And the Word was made flesh and dwelt among us, and we saw His glory, the glory like of that the Father, the only begotten Son. Ito sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, mga kapatid. Sabi dito, tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga lapaap, at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa Kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa Kanya, magkagayon nawa. Amen. Sabi niya, verse 8, Ako ang Alpha at ang Omega. Yung Isaiah 44 verse 6, yung I am the first and the last, yun yung Alpha and Omega, the beginning and the end. Sabi dito, sabi dito sa ito magandang balita Biblia itong gamit mga kapatid ng salin. Sabi dito, Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tingnan nyo Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. At siyang darating. Sino ba yung darating muli? Di ba? Ang ating Panginoong Kristo. So therefore, this praises, this passage, yung Revelation 1, 7 and 8, refers to our Lord Jesus Christ. Kaya nga, maging doon sa Titus chapter 2, verse 13, related pa rin ito. Na sinasabi doon sa Titus chapter 2, verse 13, mga kapatid, sabi dito sa Titus, or Tito, sa sulat ni San Pablo kay Tito, chapter 2, verse 13, na ito yung palaging inuulit-ulit din sa banal na misa natin. Sabi dito, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan,
ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Yan, Titus chapter 2 verse 13, sabi niya, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaninunyan. So yung sinasabi din sa Revelation 1:7 and 8, na ibig sabihin, talagang ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik ay Diyos siya. Hindi siya babalik na tao. Dumating siya na nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Kasi Diyos siya. Kasi kung hindi siya magkatawang tao, paano niya matutubos tayo sa ating mga kasalanan? Hindi siya mamamatay kung hindi siya magkatawang tao. Para maialay niya sa atin ang kanyang dugo. Hebrews chapter 9 verse 22, sapagkat ayon sa kautusan, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. That is why ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Yan yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14. At sinuportahan din yan ng Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkos hinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos at namuhay katulad ng isang alipin. Oo, hanggang kamatayan sa cross. Yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, mga kapatid. So, itong mga signs and wonders na ginagawa ng Panginoon ay patunay at katibayan na siya nga yung Mesiyas. At ang Mesiyas na ito ay hindi lamang tao na katulad natin. Nagkatawang tao siya. Diyos siya na nagkatawang tao. Kaya nga, sabi dun sa Colossians chapter 2 verse 9, ang linaw din dun. Basahin niyo po sa Bible niyo sa Colossians chapter 2 verse 9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. So, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. So, you see? So, then, dito sa Matthew chapter 9, balikan natin, na yun yung mga signs that proves that the Lord Jesus Christ is the Messiah. At ang kanyang pagiging Mesiyas ay hindi lamang siya tao na katulad natin. Siya ay nagkatawang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yan, sabi dito sa then, inakusahan siya na prinsipe ng mga demonyo. Pero sinagot yan ng si Beelzebul, sinagot yan ng Panginoon doon sa Matthew 12 na papaano, how can the devil cast out himself, di ba? Paano niya mapapalayas din sa Matthew chapter 12 verses 22 to the following. Paano mapapalayas ng demonyo ang kanyang sarili? So, kung papalayasin niya yung kanyang sarili, mawawasak yung kanyang karyan. Sinagot yan ng Panginoon Jesucristo. And then, dito ang kasunod is Matthew chapter 9 verses ito. Then, nahabag si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan sa Atnayon. Doon nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa pagkahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga lahat mga uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niyang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila litong-lito at hindi alam ang gagawin na parang mga tupang walang pastor. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Dalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mag-aani. So, ito pa rin yun, may relationship pa rin siya doon sa Luke chapter 4 verses 16 to 20 na upang ipahayag ang mabuting balita, yung good tidings. Di ba, minention din yan nung nagpakita mga anghel sa mga pastor. Di ba, minention din yan doon, the good news or the good tidings.
ang magandang acceptable year to the Lord, sabi niya. Okay. So, makikita natin dito na pinagaling niya ang lahat ng uring masakit sapagkat nahabag siya sa mga tao. Nahabag siya sa mga tao sapagkat ang mga tao ay parang mga pastol na walang mga tupa na parang wala mga pastol. So, alam naman natin na because of that ay nagsabi ang Panginoong Jesucristo na idalangin natin sa may-ari ng bukirin na magpadala ng mga mag-aani. So that is why tayo sa Catholic Church, we always pray for the vocation na may mga taong magtatalaga ng kanilang sarili para sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga yung mga pari natin ay talagang totally nagtatalaga ng kanilang sarili sa paglilingkod sa Diyos. Yung buo nilang pagkatao. Although may mga pari na failed. Kaya nga doon sa Matthew chapter 19 verse 12 na ang mga pari ay hindi nag-aasawa for the sake of the kingdom. Sa Matthew chapter 19 verse 12. At dito pinapakita na awa ang Panginoon sa mga tao na parang walang pastol. Kaya nga ang Panginoon mismo, actually doon sa Ezekiel nakalagay doon na nag-prophecy na ang Panginoon sa 30, nag-prophecy na siya doon na sinasabi na time will come na siya na mismo ang magpapastol sa kanyang mga kawan. Okay? Sa Ezekiel chapter 34 verses 11 to the following verses, for thus says the Lord God, I myself will look after and tend my sheep. As a shepherd tends his flock when he finds himself among his scattered sheep, so will I tend my sheep. I will rescue them from every place where they were scattered when it was cloudy and dark. I will lead them out from among the people and gather them from the foreign lands. I will bring them back to their own country and pasture them upon the mountains of Israel, in the lands, ravines, and its inhabited places. In good pasture will I pasture them, and on the mountain heights of Israel shall be their grazing ground. There they shall be lie down on good grazing ground, and in rich pastures shall they be pastured on the mountains of Israel. So makita din natin doon sa Psalm 23, di ba? The Lord is my shepherd. So makikita din natin to doon sa John chapter 10 na sinabi ng Panginoong Jesucristo na pinakilala niya ang kanyang sarili na I am the good shepherd. So ibig sabihin, pinapakilala niya na siya yung katuparan nitong hula dito sa Ezekiel chapter 34. So, kaya nga nabagsa sa kanila kasi yung mga tao para mga pastol na walang, mga tupa na walang pastol. Ibig sabihin, pinapakilala ng Panginoong Jesucristo na siya ang katuparan ng hula dito sa Ezekiel chapter 34 na siya yung magpapastol pagdating ng araw sa kanyang kawan. At kaya nga makita din natin na talagang ang Panginoon ay mabuting pastor. Bakit? Kasi nung paakyat na siya sa langit ay sinabi niya, inabilin niya ang kanyang mga tupa kay San Pedro. Sa John chapter 21 verses 15 to 19. Di ba? Nasalakay na natin yan. So doon, pinapakita niya na inihabilin niya kay San Pedro ang pangangalaga sa kanyang kawan. Sapagkat sinasabi ng Panginoon doon sa John chapter 10 verse 16 na I have other sheep na wala pa sa kulungan ito na kailangan ko rin silang alagaan upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. Hindi maraming kawan, kundi isang kawan. At hindi rin niya sinabi na that there will be another flock and another shepherd. No, there will be one flock and one shepherd. At makita natin sa John 21:15 to 19, dahilan siya ay mabuting pastol, inihabilin niya ang mga tupa, mga pangalaga ng tupa sa kay San Pedro. And of course, because ipinangkatiwala lamang kay San Pedro pangalaga sa kanyang mga tupa, pagkatapos ni San Pedro, there must be also another shepherd to take care of the flock of the Lord.
because ipinagkatiwala lamang ito sa kanila. That is why sa kasaysayan ng simbahan, mula kay San Pedro hanggang sa kasalukuyan, tayo sa Catholic Church ay meron na po tayong 266 popes. So, shalom. That is by now, yan yung ebanghelyo para bukas at yung mga pagnilay-nilay ko or pagbabahagi ko sa inyo ang aking konting kaalaman sa ebanghelyo para sa araw ng July 9, 2024. So, shalom. May God bless us all and good night sa ating lahat.